Noong araw na tinanggap ako sa Police Academy, ako mismo ang pumunit sa aking admission letter. Mula noon, tinalikuran ko na ang liwanag at tuluyan ng lumbog sa kadiliman. Ma, nakuha ko na ang admission letter mula sa Police University. Ayos. Napakagaling talaga ng aming manman, haha. Sa hinaharap, gusto ko ring maging katulad ni Papa at maging pinakamahusay na pulis. Suportado kita, anak. Suportado ka rin ni Mama. Kayo na talaga ang pinakamabuting magulang. Halika, ay selebra natin ang pagpasok ni Manman sa Police Academy. Ang simula ng kanyang pangarap. Salamat, Sir Old Yuan. Sisiguraduhin kong matatapos ko ang misyon. Halika, isang cheers para sa iyo. Cheers! Huwag masyadong marami ang inumin, kumain ka pa ng marami, ipinaluto ko talaga ang mga ito para sa iyo. Halika, tikman mo ang hipon na niluto ng mama mo. Napakasarap po. Anong nangyayari? Manman, pumasok ka sa kwarto at ilak ang pinto. Huwag kang lalabas kahit anong marinig mo. Bilis, takbo. Alis na, Papa, Mama. alis na. Papa. Umalis ka na. Utos ko ito. Takbo, alis na. Sino kayo? Anong gagawin niyo? Huwag kang malikot, tara. Magtago ka sa ilalim ng kama, huwag kang lalabas. Bitawan niyo ako. Sir Yuan, nagkita tayo muli. Lu Chenjiao. Anong balak mo? Sir Yuan, masyadong marami kang alam sa mga sikreto ni Kunyo. Habang buhay pa ang mga taong tulad mo, kaming mga gaya namin ay mapapahamak ng husto. Anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako. Ako naman ang kailangan niyo. Pakawalan niyo ang asawa ko. Mahal. Mahal. May batang babae sa loob ng kwarto. Dalhin niyo siya rito. Ibababa niyo siya. Papa. Mama. Pagbabayarin kita kahit anong mangyari. Sige. Maghihintay ako. Sunugin ang lahat. Papa. Mama. Papa. Mama. Papa. Mama, hintayin niyo po ako. Tinitiyak ko pong makakaganti ako para sa inyo. Handa ka na ba? Miss Chen, binabati kita. Nagbago na ang lahat sa'yo. Paalam na. Yuan Man. Kumusta, Shenli?
Sa loob lamang ng isang taon, mula sa pagiging maliit na pinuno, si Lu Chenzhou ay mabilis na naging kanang kamay ng Kunyu Group, ang pinakamalaking grupo ng mga kriminal sa bansa A. Napakapangyarihan niya, napakaingat, at hindi siya nahuhumaling sa mga babae. Para mapalapit sa kanya, iisa lang ang paraan. Hinto, anong ginagawa mo rito? Nandito po ako para mag-apply bilang isang tutor. Miss, may patakaran si Sir Lu. Kailangang kapkapan bago pumasok sa villa. Mangyaring makipagtulungan po kayo. Sige po. Salamat. Sumunod po kayo sa akin. Hindi kasal si Lu Chenzhou, pero mayroon siyang 7 taong gulang na anak na babae. Ang munting prinsesang ito ay may masamang pag-uugali. Ayon sa mga balita, 12 guro na ang napalayas niya. Napakaganda ng resume ni Miss Shen, pero ang aming batang miss ay hindi katulad ng ibang mga bata. Mabuti pa'y ihanda mo na ang iyong sarili. Umiwas kayo. Hinding-hindi kita mapapatawad, pagbabayarin kita. Sige. Hihintayin ko yan. Lu Chenzhou. Sa wakas, nagkita tayong muli. Salamat po. Ginoong Lu, ito po ang nag-apply na tutor, si Miss Shen Li. Lu Xingyu, bumaba ka rito at humingi ng paumanhin. Humingi ka ng tawad. Pasensya na po. Walang anuman. Pero, kung hindi mo binuksan ang infrared, baka hindi ka agad nabulgar. Miss Shen, sumunod ka sa akin sa study room. Pangalan? Shanli. Edad? 25 taong gulang po. Bakit mo gustong maging tutor? Nagugustuhan ko po ang one-on-one teaching dahil sa malalim na karanasan nito, kung saan kaya kong i-adjust ang pagtuturo, base sa katangian ng bata. Kapag nakikita ko silang nagiging mas mabuti sa ilalim ng gabay ko, nagbibigay po ito sa akin ng labis na fulfillment. Ginoong Lu, hindi ito parang isang interview, parang isa itong pulis na nag-interrogate ng kriminal. Espesyal kasi ang katayuan ko. Kaya nag-aalala ako na baka kumuha ako ng masamang tao. Miss Shen, tingin ko, pamilyar ka sa paningin ko? Sa tingin ko, pamilyar ang mukha mo. Hey, pasensya na po. Nagkamali lang pala ako ng tao. Naghahanap ako ng tutor para sa bahay. 2 lang ang kailangan ko. Una ay galing sa trabaho, at pangalawa ay ang kayang mapaamo ang anak ko. Bago ka pa man dumating, 12 tutor na ang umalis dito. Gaya ng biro kanina. Maliit na bagay pa lang yon. Kumuha ako ng minor subject sa psychology ng mga bata. Mas rebelding bata, mas kailangan ng kakaibang paraan ng paggabay. Saka, gusto ko ang mga hamon sa trabaho. Pasado ka na sa interview ko, pero kung makakapanatili ka rito, depende na yan sa'yo. Ayoko sa'yong maging tutor ko. Bakit naman? Wala lang. Basta ayaw kitang maging tutor ko.
Magaling ka pala maglaro ng darts. Ganito na lang, maglaban tayo. Kapag nanalo ka, aalis na ako agad. Pero kapag natalo ka naman, kailangang magpakabait ka at papayagan mo akong maging tutor mo. Sige ba, laban kung laban. Sa parehong distansya, tingnan natin kung sinong mas matalunghay. Sige, una ka na. Ikaw naman. Sapat ang talim, pero baka, hindi pa sapat ang galing nito. Bakit hindi mo pa binabato? Baka kahit bullseye hindi mo matamaan? Tapos, gusto mo pang lumaban sa akin? Noon, hindi pa ako nakakalaro ng darts. Ano? Hindi mo pa nasusubukan? Tapos lalabanan mo pa ako? Ang tingin ko kasi, napakadali lang maglaro ng darts. Sabi mo ay tungkol sa pagiging tumpak, pero wala kang sinabi na hindi pwedeng gumamit ng ibang bagay. Anong balak mong gamitin? Ano sa tingin mo? Kaya mo ba? Ikaw! Tinadaya mo ako! Kinigipit mo ang mas bata sa'yo. Ito ang unang leksyong ituturo ko sa'yo at ang tawag dito ay dapat matuto kang tumanggap ng pagkatalo. Ikaw! Dapat mo akong kampihan. Ginusto mo ang makipagkumpetensya. Huwag kang magsisisi dahil lang natalo ka. Kahit pa nakarating ka na rito, hahanap ako ng paraan para mapalayas ka. Abangan natin. Panggagaya, isa rin ba yan sa mga espesyal mong paraan? Ginagamit ko lang kung ano ang nararapat. At least, nagawa kong manatili rito, hindi ba? Pero kailangan ko pa ring magpasalamat kay Ginoong Lu dahil pumanig ka sa akin. Pumasok ka na sa trabaho bukas. Maraming salamat po, Ginoong Lu. President Lo, imbestigahan mo ang taong si Shen Li. Opo. Papa. Mama, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko si Lu Chenzhao. Shen, ayaw po ni Ginoong Lu ng maraming tao sa bahay, kaya naman sa villa, bukod sa driver at hardinero, ako lang po ang nag-iisang nag-aasikaso rito. Iisa lang pala ang katulong, pero ang daming bodyguards. Mukhang ang pagiging maingat ni Lu Chenzhao ay totoong-totoo nga. Teacher Shen? Nandito ka na? Heto oh, ito ang inihanda kong regalo para sa iyo. Hindi ba't kahapon ay galit na galit ka pa sa akin? Bakit parang bigla mong naisipang bigyan ako ng regalo ngayon? Teacher Shen, alam ko na ang pagkakamali ko. Ibinibigay ko ang regalong ito para sa nangyari kahapon at para humingi ng tawad. Buksan mo na at tingnan mo. Kapag may kakaibang nangyayari, siguradong may masamang balak. Pero... Ay, Hahaha. ito lang? Napakaliit naman. Hindi ka ba natatakot? Kung ako sa iyo, ay bigyan mo na lang ako ng mga totoong hayop dahil mas gusto ko ang mga gagamba, alupihan, at mga katulad niyon. President Lu, nahanap ko na po ang mga bagay na ipinapahanap nyo. Pasensya na. Pero ang misyon ko,
ay walang dapat itira ni isa sa inyo. Hinding-hindi kita mapapatawad. Miss Chen, medyo espesyal ang sitwasyon sa pamilya Lu. Ang ibig sabihin ni Ginoong Lu, para na rin sa kaligtasan nyo, diretso na kayong manirahan dito sa villa para maiwasan ang anumang posibleng aksidente sa daan? Naiintindihan ko. Maaari kayong malayang makakilos sa loob ng villa, ngunit bukod sa opisina ni Ginoong Lu, pati na rin sa kwartong iyon. Huwag kayong mag-alala, Butler Chi. Wala akong balak pumunta roon. Sige po, dito po tayo. Teacher Shen, sinusubukan mo bang mapalapit sa papa ko? Iyon ba ang dahilan kaya ka nag-apply bilang guro ko? Bakit mo naman natanong iyan? Ang papa ko ay hindi lang gwapo, mayaman pa siya. Sa mga guro ko dati, marami sa kanila ang gustong mapalapit sa kanya. Kaya pala, gumawa ka ng iba't ibang paraan para mapaalis silang lahat, tama ba? Teacher Shen, napansin kong iba ka sa kanilang lahat. Kung talagang gusto mong mapalapit kay papa, matutulungan kita. Talaga? Kung ganoon, paano mo ako matutulungan? Bakit ikaw ang nandito? Nasaan si Lu Xingyu? Ako talaga ang nakipagkita sa iyo. Teacher Shen, ayaw mo na bang magtrabaho? Ginagawa ko ito para sa pagkakataong pangmatagalan na makapanatili rito. Huwag ka munang umalis. Kapag umalis ka, sino nang makakasama ko sa palabas na ito? Siya ay gusto niyang gamitin ang iyong impluensya para paalisin ako. Pinakaayaw ni Daddy ang ganyang klaseng babae? Siguradong paaalisin niya ang babaeng iyan. Paano itong nangyari? Anong ginagawa niyo? Sinasadya niya talaga ang lumapit sa inyo. Bakit hindi mo siya tinulak palayo? Hindi ba't tinulungan mo pa siyang yayain ako rito? Ako. Ginawa ko iyon dahil Dahil gusto mong magalit ang daddy mo sa akin. At pagkatapos hayaan mo siyang ang magpaalis sa akin para sa iyo. Tama ba? ikaw. Alam mo pala ito? Xingyu, hindi lahat ng tao ay may masamang layunin sa paglapit sa iyong daddy. Naging guro mo ako. Dahil lamang sa mahal ko ang trabahong ito. At higit pa riyan, umaasa ako na sa ilalim ng aking pagtuturo ay magiging mas mabuti ka pa. Lu Xingyu, maaari bang gamitin mo ang iyong katalinuhan sa tamang paraan, ha? Hemp. Teacher Shen, sa nangyari ngayong gabi, pasensya na. Walang anuman iyon. Umaasa ako na si Xingyu ay mas magiging maayos din. Ginoong Lu, kung wala na po kayong kailangan, mauuna na po ako. Paano mo nakuha ang sugat na ito? Tila ba? Isang malubhang sugat ito.
Mukhang isang sugat galing sa aksidente. Ginoong Lu, ordinaryong tao lang ako. Saan naman ako kukuha ng ganyang sugat? Ito ay sugat galing sa basag na bubog dati. Dagdag pa na hindi masyadong magaling ang tattoo artist, kaya nagkamali ka ng akala. Ngayon mag-aaral tayong gumuhit ng paru-paro. Sige. Ang paglabas ng paru-paro mula sa cocoon ay napakasakit. Pero basta't makayanan mo ang sakit, makakalipad ito ng napakalayo. Pagod na akong mag-aral. Samahan mo muna akong maglaro ng games. Sige ba? Kaya, maglaro tayo ng tagu-taguan. Anong sa tingin mo? Sige. Kung ganoon, magsimula na tayo ngayon. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Malaya po kayong makaikot sa loob ng mansyon, maliban sa study room ni Ginoong Lu, at pati na rin sa kwartong iyon. Siguro. May itinatagong madilim na sikreto doon? Pa. Ma. Uncle Zhao. Uncle Chen. Sila? Sila? Hindi ba sila ang mga kasamahan ni Papa na nawala sa serbisyo? Bakit kaya inilagay ni Lu Chenzhao ang kanilang mga litrato rito? Magandang araw po, President Lu. Lu Xingyu. Anong ginagawa mo rito? Nakikipaglaro po ako ng tagu-taguan kay Teacher Shen, pero kahit saan ako maghanap, hindi ko siya mahanap. Xiaoyu, talo ka na. Teacher Shen? Saan ka ba nagtatago kanina? Kahit saan ako tumingin, hindi kita mahanap. Nagtago lang ako sa mga bulaklak sa labas ng bakuran. Nandito na si Ginoong Lu. Nakikipaglaro ako ng tagu-taguan kay Teacher Shen, pero kahit saan ako maghanap, hindi ko siya makita. Lu Chenzhou, bakit may nakatago ritong litrato ni Papa at ng iba? Posible bang sila ay pinahamak ni Lu Chenzhou kaya sila nawala? President Lu! President Lu! Anong nangyari kay Ginoong Lu? Tumawag agad kayo ng doktor. Hingpitan ng seguridad. Sige po. Huwag ninyong hayaang may pumasok. Sige po. Ginoong Lu, anong nangyayari? Wala kang kinalaman dito. Mas mabuti pa, Teacher Shen, na bumalik ka na sa kwarto mo. Masama ito. Hinarang ang doktor sa daan. Mukhang hindi siya makakarating kaagad dito. Ang mga walang hiya na to, gusto nilang tapusin si President Lu. Chiyu, puntahan mo agad ang sitwasyon. Sige po. Kaya ko siyang iligtas. Ikaw, Nag-aral ako ng first aid, kaya kahit paano ay mapipigilan ko ang sugat niya.
Malapit na ang doktor, kaya huwag nang abalahin si Teacher Shen. Tingnan mo nang mabuti. Ang sugat niya ay ilang sentimetro lang mula sa kaniyang artery. Kapag hindi pa siya nabigyan ng lunas agad, baka tuluyan na siyang mawala dahil sa dami ng nawalang dugo. Kung ganoon ay sige na, Miss Shen. Sige. Kailangan ko ng sterile gauze, alcohol, at hemostat. Sige. Kumpleto ang mga kagamitan dito. Anong nangyayari? Butler Chi, pakiusap, samahan mo na si Xingyu sa kwarto para makapagpahinga na siya. Sige. Dito ka lang muna at bantayan siya. Ako na ang magitingin doon. Halika rito at tulungan mo ako. Abutan mo ako ng gauze. Lu Chenjiao. Pagbabayarin kita. Paano niya nakuha iyon? Miss Shen, tama nga ang hinala ko na may itinatago ka. Ginoong Lu, napansin ko na dati pa si Miss Shen, nakahina-hinala ang kaniyang mga kinikilos, at ngayong araw, totoo ngang may masama siyang balak. Gusto niya kayong saktan? Siye, kaduda-duda ang pagkatao ni Shen Li. Gusto niyang saktan si Ginoong Lu, hulihin niyo na siya agad. President Lu, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Ano ang balak mong gawin kanina? Tila ngayong araw ay hindi siya matatapos. Gusto ko lang gamutin ang sugat mo. Gagamutin ang sugat? Gamit ang gunting? Masyadong malalim ang baon ng bala. Kung hindi bubuksan ang sugat, mahihirapan itong kunin. Kapag nagpatuloy pa ito, mawawala ka na. Ginoong Lu, Butler Chi? Lumabas ka muna. ang pagkakakilanlan ni Shen Li ay sigurado akong may problema. Pero bakit ginawa iyon ni Lu Chenzu? Mukhang kailangan kong magulat kay Mr. Feng tungkol dito. Si President Lu ay tauhan ni Feng Ye. Natatakot sa iyo si Feng Ye, pero wala silang lakas ng loob na harapin ka. Kaya gumagamit lang sila ng ganitong maruruming paraan. Hindi sila nagtagumpay sa pananabutahe, kaya nagpadala pa sila ng mga tao para saktan ka. Ang bagay na ito, dapat po ba natin itong sabihin sa chairman? Dahil may lakas silang loob na gawin ito. Hindi sila natatakot na isumbong. Paalisin na sila. Ginoong Lu, napaka-espesyal ng pendant mo. Saan mo ito binili? Hindi na ito nabibili. Bigay ito ng isang dating kaibigan. Yung kaibigan mo na yon, nasaan na siya ngayon? Wala na siya. Mukhang wala na talagang ibang katulad niyan, di ba? Ginoong Lu, magpahinga ka muna po. Mauna na po akong umuwi.
Sa pamilya namin ito dapat, isang pares ng jade pendant. Ang isa ay nasa akin, at ang isa ay dapat nasa papa ko. Pero bakit ito? Napunta kay Lu Chenjiao. Maaari kayang may sikreto ang pagkakakilanlan niya. Mukhang kailangan ko ulit pumunta sa sikretong silid para tingnan kung mayroon pang ibang mga ebidensya. President Lu, dahil nakapasok ang mga kriminal sa pagkakataong ito, kasalanan ko po ang pagkukulang na ito. Parusahan niyo po ako, President Lu. Ang ganitong mga bagay ay mahirap talagang iwasan? Hindi mo kasalanan. Pero President Lu, may isang bagay po akong hindi maintindihan. Gayong matagal niyo nang alam na si Chiyu ay taong pinadala ni Feng Ye? Bakit hinayaan niyo pa rin siyang manatili sa tabi niyo? Kapag tinapos natin si Chiyu, magsasama lang ulit siya ng ibang tao rito. Mabuti pang ilagay ang panganib na ito sa lugar kung saan kita ko ang bawat kilos niya. Naintindihan ko po. Eh, paano naman po si Miss Shen? Plano ko sanang panatilihin siya sa tabi ko. Pero sa nakikita ko ngayon, lagi na lang may nagbabadyang panganib. Hey, hehe. Ay naku, Old Chen. Tama na yan. Relo lang naman ang niregalo ng anak mo sa iyo, di ba? Nakapito o 8 beses mo na yan ipinagmalaki sa buong araw. Pero ipinakustomize ito ng anak ko. Halika, tingnan niyo muna ito. Tingnan niyo rito sa likod, nakaukit pa ang pangalan ko. Ha ha ha. Ito ang relo ni Uncle Chen. Hi. Batang manman. Nasa meeting pa ang papa mo. Babalik din siya agad. Oh. Uncle Zhao, ang ganda naman ng pluma mo. Ito ang pluma ni Uncle Zhao. Sabi ni Papa. Noong sila Uncle Chen at Uncle Zhao ay nag-iimbestiga tungkol sa kaso ni Kunyo, nagsilbi sila sa bayan hanggang sa huli. Posible kayang may kinalaman si Lu Chenzhao sa nangyari sa kanila? Pero bakit kay Lu Chenzhao itinatago ang mga gamit nila? Magsalita ka. Sinong nag-utos sa iyong tapusin ako? Trabaho lang. Binayaran ako para gawin ito. Hindi ko sasabihin kung sino ang nag-utos sa akin. Mayroon akong 100 paraan para pilitin kang magsalita. Sasabihin mo ba sa akin ng kusa? Para mabawasan ang sakit na mararanasan mo. Anong balak mong gawin? Narinig mo na ba ang parusang lingchi? Sa katawan mo, unti-unti at isa-isang parurusahan ang balat mo. Pagdating sa 3,600 ulit, gising na gising mong makikita ang iyong sariling. Maging kalansay. Lingchi? Hindi ba't noong unang panahon pa ang parusang iyon? Sabihin mo, saan ko ba dapat simulan ang pagpaparusa sa iyo? Paano niya? Nagawa iyon ng napakasanay. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito. Nabalitaan ko na, kapag naputol ang litid sa balikat, ang mga kamay mo ay magiging parang sirang pakpak na madaling mahuhulog.
Magsasalita na ako? Magsasalita na ako? Magsasalita na ako. Basta't hayaan mo lang akong makaalis. Sasabihin ko ang lahat. Si Feng Ye ang may gawa nito. Nangako ako sa'yo na hindi kita hahayaang mahirapan ng matagal. Pero hindi ko sinabing makakaalis ka ng maayos. President Lu, ito lang ba iyon? Ilayo na iyan. May mga kriminal na sobrang gulo ng isipan na gustong itago ang mga gamit ng mga taong nawala na dahil sa kanila at ituring ang mga ito na parang mga premyo. Kung ganoon. Nasaan na ang dating kakilala mo na iyon? Wala na siya. Mga premyo. Talagang premyo lang ito sa iyo. Lu Chenju. Totoo nga na isa kang masamang tao. Tapos ka na bang tumingin? Teacher Shen? Tapos ka na bang tumingin? Teacher Shen, lumabas ka ng kusa o kailangan pa ba kitang pilitin? Teacher Shen, ang lakas ng loob mo. Kanina ka pa nanonood, pero hindi ka man lang nagsalita. Kanina mo pa palang alam na nandito ako. Alam ko ring, hindi ito ang unang beses na nakapuslit ka rito. Sabihin mo, sino ka? Ginamit mo ang lahat ng paraan para mapalapit sa akin? Anong balak mo? Dahil narito na tayo, wala na ring saysay para sa akin na magkunwari pa. Lu Chenjiao, naparito ako para tapusin ka. Hindi mo ako kaya. Magsalita ka? Sino ba talaga ang nag-utos sa iyo? Si Feng Ye ba? Bitiwan mo ako. Isa kang demonyo na walang awang magparusa. Marami nang gustong tapusin ako, pero buhay pa rin ako hanggang ngayon. Kaya ngayong pumunta ka rito, dapat alam mo na ang kahihinatnan nito. Kung anong nangyari sa taong iyon kanina, nakita mo rin naman. Magsabi ka na ng totoo, para hindi ka na masyadong mahirapan. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo? Hindi mo kailangang malaman. Magsalita ka. Sino ba talaga ang nag-utos sa iyo? Wala kang karapatang malaman. Natalo ako sa iyong mga kamay dahil hindi lang naging sapat ang galing ko. Ano man ang balak mong gawin, nasa sa iyo na iyon. Hindi ka ba natatakot mawala? Matagal na akong wala ng kinatatakutan. Pero tandaan mo ito. Pagbabayarin kita habang buhay. Hinding-hindi kita mapapatawad. Maghihintay ako. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Lu Chenjiao, ano ba talagang kailangan mo sa akin? Ano sa tingin mo? Subukan mo lang akong hawakan at sisiguraduhin kong magsisisi ka. Napakabangis mo. Kung may gagawin ka sa akin, tapusin mo na ito ng mabilisan. Sinabi ko na sa iyo, gusto kong nakikita ang aking biktima. Na hirap sa kanyang sitwasyon.
Lucianzo, hayop ka. Pakawalan mo na ako rito. Siguro sa ganitong paraan, alang kita mapapanatiling ligtas. President Lu, pinapatawag po kayo ni Chairman Meng. Pumunta raw po kayo sa kanya. Mr. Feng, hindi pa tinapos ni Lu Qianzhou ang babaeng iyon. Kinulong lang niya ito. Gumawa ka ng paraan at dalhin mo siya sa harapan ko. Opo, boss. Manatili ka sa bahay. Bantayan mo si Shenli. Opo. Butler Chigabi na. May kailangan ka ba? May dadalhin lang akong pagkain para kay Miss Shen. Total ilang araw ko na rin siyang kasama. Hindi ko matiis na makita siyang nagugutom. Sabi ni President Lu. Nang walang pahintulot niya, walang sinumang pwedeng pumasok. Tungkol sa pagpapakain, hintayin na lang nating bumalik siya. Sige, okay lang. Butler Chi, Miss Shen, nandito ako para iligtas ka. Bilis, sumama ka na sa akin. bakit mo ako ililigtas? Isang baliw si Ginoong Lu. Hindi ko matiis na makita kang naghihirap. Gayong noong araw na iyon, sumisigaw pa siya na may problema sa pagkakakilanlan ko. Bakit bigla siyang naging mabait at nagbakasakali para tulungan akong tumakas? Plano ba ito ni Lu Qianzhou? O, ang pagkatao ni Chiyu ay sadyang hindi karaniwan? Bilis, takas na. Butler Chi, salamat sa kabutihan mo, pero ayokong madamay ka. Kaya, wag na lang. Nabalitaan kong nasaktan ka nitong mga nakarang araw. Ang batang si Tingwan ay nag-aalala talaga sa iyo. Pa, Salamat po sa pag-aalala, Binibini. Ayos lang po ako. siguradong ang taong si Feng Ye ang may gawa kung bakit ka nasaktan, di ba? Pa, tungkol dito, kailangang tulungan mo si Aju at panagutin sila. Azu, wala akong anak na lalaki. Ang kunyo. Sa hinaharap ay mapupunta rin naman sa kamay ninyong mga kabataan. Si Feng Ye, kahit na ampun ko lang siya, pero sa loob ng grupo, mas may impluensya ka kaysa sa kanya. Kaya naman, hindi maiiwasang tawanan o pag-initan kanya. Ikaw naman, huwag mo na lang siyang pansinin. Opo. Pa, Alam ko na, ikaw talaga masyadong nag-aalala para kay Azu. Sige, ganito. Kakausapin ko ng maayos si Feng Ye. O siya, kumain na tayo. President Lu, hindi ito maganda. Pinatumba ko ni Chiyu at isinama niya si Miss Shen. Kamusta, Miss Shen? Magpapakilala lang ako. Ako si Feng Ye. Siya ba ang taong dahilan kung bakit nasaktan si Lu Qianzhou? Si Chiyu ay tauhan niya. Hindi ko alam kung bakit. Ako ipinatawag. An ni Mr. Feng dito? Anong kailangan mo sa akin? Nabalitaan ko na, si Miss Shen ay hindi lang isang beses pumasok sa sikretong silid ni Lu Qianzhou, pero hindi kanya tinapos, sa halip ay ikinulong ka lang niya. Gusto kong malaman, ano ba talaga ang relasyon ninyong dalawa? Wala kaming anumang relasyon. Magkaaway kami. At hanggang doon na lang iyon. Magkaaway? Tamang-tama, dahil kaaway ko rin siya. Kung ganoon, ibig sabihin ay magkaibigan tayong dalawa. Bilang magkaibigan, Miss Shen, hindi ba't nararapat lang na bigyan mo ako ng ilang mahahalagang impormasyon? Ano sa tingin mo? Hindi ko alam kung ano ang gustong. Ang malaman ni Mr. Feng?
Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang lihim na itinatago sa loob ng secret room ni Lu Chenzhou. Butler Chi, mas matagal na ang inilagi mo. Sa pamilya Lu kaysa sa akin. Posible bang pati ang lihim ng silid na iyon ay hindi mo pa rin natutuklasan? Pinaghirapan ko bago na ipasok si Chiyu sa tabi ni Lu Chenzhou at hanggat walang katiyakan, hinding-hindi ko siya hahayaang kumilos. Ang maiuwi kanya rito ng maayos sa pagkakataong ito ay isang matagumpay na pagtupad sa kanyang misyon. Ano pang tinitingin-tingin nyo riyan? Sugurin nyo siya. Ilabas ang inyong mga sandata. Kung magsasalita ba ako, pakakawalan ba ako ni Mr. Feng? Siyempre naman. Boss, may masamang balita. Sumusugod na rito sila Lu Chenzhou. Boss, hindi ito maganda. Sugod na sila Lu Chenzhou dito. Ilan silang dala? Siya lang mag-isa. Pero napakagaling niyang lumaban. Hindi na siya mapigilan ng ating mga kasamahan. Mga wala kayong silbi. Sige, pigilan nyo sila. Doon tayo dadaan sa likod. Tara. Miss Chen, lalo akong naku-curious. Ano nga ba talaga ang relasyon niyo ni Lu Chenzhou? Sinabi ko na. Kaaway ko siya. Isang kaaway? Gagawin ba niya ang lahat ng ito para lang doon? Baka dahil. Alam ko ang lihim ng kanyang sikretong kwarto. Kaya gusto niya akong tapusin para manahimik. Oo? Kung ganon pala, lalong hindi kita pwedeng ibalik sa kanya. Iligaw siya? Anak nang, gusto mo ba tayong sabay na mapahamak? Nasaan na ang taong hinahanap ko? Gusto mo ba talagang magsapu-sapu tayo? Nasaan ang kinuha mo? Sino? Wala akong alam. Nasaan siya? Ibalik mo siya sa akin. Gusto mong ibalik siya, di ba? Ngayon, ibabalik ko na siya sa iyo. Lu Chenzhou, ang tagal na nating magkasama sa trabaho, pero ngayon ko lang nakitang ganyan ka sa isang babae na labis kang nag-aalala. Bakit? Siya ba ang kinakasama mo? Pakawalan mo na siya. Sa mangyayari ngayong araw, ituturing kong walang nangyari. Hump. Gusto mo ba siyang hindi mapahamak? Simple lang. Ibigay mo ang lahat ng stocks mo sa Kunyo Group mula bukas, umalis ka na sa grupo. At palayain ko na siya. Sige, saktan mo siya. Pero tandaan mo, kapag may nangyari sa kanya, tiyak na pagbabayarin kita. Nakikita mo na?
Mas mahalaga ang shares kaysa sa buhay mo. Para sa kanya, ang buhay ko ay talagang walang halaga. Lucienzo, titingnan natin kung sino ang mas matindi sa atin. Kung ikaw ba o ako. Ay naku, nadulas ang kamay ko. Hindi ko alam sa susunod na bala kung tatama na ba sa puso mo. Lucienzo, ibigay mo ang mga share, umalis ka sa kunyo, at palalayain ko siya. Kung hindi... Lucienzo, limitado lang ang pasensya ko. Tigil? Lucienzo, sinabi ko na sa iyo, limitado lang ang pasensya ko. Sige. Pumapayag ako. Ha. Lucienzo, talagang nakaka-curious kung ano ba ang espesyal sa babaeng ito at nabaliw ka ng ganyan sa kanya? Pakakawalan mo siya. Huwag kang magmadali. Ay, bigla kong naalala, may isa pa pala akong gustong sabihin. Ano pa ang gusto mong sabihin? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Fengye? Talaga bang sa tingin mo ay hindi kita kayang parusahan? Haha, lumuhod ka at magmakaawa. Kundi, ay gagawan ko ng masama ang ulo niya. Lucienzo, Ha. Lucienzo, dumating din ang araw mo. Ohoho. Ha. Lucienzo, dumating din ang araw mo. Oh. Lucienzo, anong balak mong gawin? Ako ang ampon na anak ng chairman. Kahit na tunay ka pa niyang anak, hindi pa rin kita papatawarin at parurusahan kita. Hinto. President Lu, Ginoong Feng, pinapatawag po kayo ng chairman. Mangyaring bumalik muna kayo. Feng Ye. Kapag muli mong ginalaw ang tauhan ko, hindi kita mapapalampas. President Lu, sinabi po ng chairman, kailangan niyo po ni Ginoong Feng na bumalik agad. Umalis ka sa harap ko. President Lu, utos po ito ng chairman. Kung magalit man ang chairman, ako mismo ang haharap. ikaw, bakit mo ako iniligtas? Kahit alam mong nandito ako para tapusin ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang saktan ka pa ng kahit sino. Simula noong iniwan na ako ng mga magulang ko, wala pang kahit sino ang nagsasabi sa akin yan. Pero sila, malinaw na nawala sila dahil sa ginawa mo. Napakasakit. Huwag ka nang umiyak. Bilang isang tunay na lalaki, dapat ay matapang ka. Hindi naman ako lalaki. Ito ang sayo. Kapag kinain mo yan, hindi na masakit. Sabi ng tatay ko, hindi raw pwedeng basta-basta tumanggap ng gamit mula sa ibang tao. Ito ang sa iyo. Magsilbi itong palitan natin. Hindi mo na ba talaga ako natatandaan? President Lu, nangungulit na naman po ang chairman. Pinapapunta na kayo roon agad. Lapastangan. Walang hiya. Nag-away kayo sa gitna ng daan. Gumamit pa kayo ng mga armas. Gusto nyo ba talagang magbigay ng ebidensya sa mga pulis, ha? Ikaw, para lang sa isang babae, gumawa ka ng ganitong kalaking gulo. Anong iisipin ng mga tao kapag nalaman nila ito?
At ikaw naman, gustong-gusto mo na bang umakyat sa pwesto? Inaabangan mo ba na ako ay mawala na ngayon din? Hindi ko po magagawa iyon, Ama. Napaka-insulto ni Feng Ye. Ginagawa niya ang lahat ng masamang paraan para lang umangat. Paulit-ulit na lang niyang sinusubukan ng pasensya ko. Hindi ko na talaga siya matatagalan. Totoo ba ang sinasabi niya? Ang totoo po niyan. Wala ka talagang pagsisisi. Pumunta ka sa silid parusahan para tanggapin ang parusa mo. Layas. Opo, boss. Sino ba ang babaeng iyon? Sino ang babaeng iyon? Isa lang siyang home tutor. Isang home tutor. Inaakala mo bang ulyanin na ako? Para sa isang home tutor, ay handa kang makipaglaban sa Feng Ye sa kalsada at handang sumuway sa mga utos ko? Sa tingin mo ba ay malakas ka na? Tama po ang sinasabi niyo, Chairman. Hemp. Nitong mga nakaraan, lagi na lang nahaharang ng mga pulis ang mga transaksyon natin. Nagsisimula na akong maghinala na may espiya sa loob natin. At iyong babaeng kasama mo. Hindi siya yon. Nag-imbestiga na ako ng maigi. Hemp, bakit ka kinakabahan? Sinabi ko ba na siya ang espiya? Ay nako, gayon pa man. Gusto ka ni Tingwan, alam mo yan. Kaya naman, huwag kang gumawa ng mga bagay na hindi magugustuhan ni Tingwan. Siya lang, si Tingwan lang ang tanging pinakamamahal kong anak na babae. Kapag hinayaan mong masaktan siya, hinding-hindi kita mapapatawad. Lalo na ang babaeng iyon. Ang ibig kong sabihin, alam mo na. Gising ka na pala? Bakit ka nandito? Matagal ko po kasing pinakiusapan si Papa, kaya pinayagan niya akong pumasok. Teacher Shen, nagawa mo bang galitin si Papa? Kasi kung hindi, bakit kanya ikukulong dito at hinayaang masaktan? Oo nga, siguro matutuwa ka. Hindi na ako ang magiging guro mo. Sa totoo lang, sa tingin ko naman, ayos lang na ikaw ang guro ko. Pero huwag mong isiping maging nanay ko, dahil ang nanay ko ay walang sinumang makakapapalit. Anong klaseng tao ba ang nanay mo? Mula pa noong bata ako, hindi ko pa nakikita ang nanay ko. Ang nanay mo? Sabi ni Papa, noong ipinanganak niya ako, ay wala na siya. Pasensya ka na. Hindi ko alam. Wala po iyon, dahil hindi ko siya kailanman nakita, kaya naman wala akong masyadong nararamdamang lungkot. Pero, taon-taon akong dinadala ni Papa sa harap ng himlayan ni Mama para bumisita. Ang taong tulad ni Lu Chenzhao. Mayroon din kayang puso? At saka, tuwing binibisita namin si Mama, pinapabisita rin sa akin ni Papa ang taong nasa tabi niya. Tuwing tatanungin ko siya kung sino iyon, ayaw niyang magsalita. Sasabihin lang niya, tandaan mo na lang habang buhay ang lugar na ito. Napaka-misteryoso niya. Kung ganoon, naaalala mo ba ang nakasulat doon? Sa pangalan sa puntod? Hindi ko na po maalala. Dahil gusto ni Papa na tandaan mo habang buhay ang lugar na iyon, susubukan ka ni teacher. Nasaan nga ba ang lugar na iyon? Doon sa bundok Kanluran, libingan ng Chingkwan, Section B, Row 4, number 15. Lu Xingyu, oras na para bumalik. Gusto ko pa sanang makasama si Teacher Shen ng mas matagal. Hindi pwede. Dapat ka nang gumawa ng iyong takdang aralin.
Magsalita ka. Bakit mo ako tinulungan? Alam ko kahit hindi mo sabihin, hindi ba dahil ito sa pagpasok ko sa iyong sikretong silid at nalaman ang iyong mga lihim? Lu Chenjiao, isa ka lang nabaliw na kriminal. Kumain ka muna ng mansanas. Huminto ka. Ano ba talagang balak mong gawin sa akin? Ganoon lang. Nandun lang sa bundok kanluran. Libingan ng Qingquan sa Section B, ika-4 na hanay, pang-15 pwesto. Sementeryo? Ano nga bang lihim ni Lu Chenjiao? Ang nakatago doon? Sabi ni President Lu, hindi ka pwedeng lumabas ng kwartong ito kahit isang hakbang lang. Tila ba, kailangan kong makaisip ng paraan para makalabas. Binibini, hindi po kayo maaaring pumasok. Umalis ka sa daan ko. May karapatan ka bang magsalita rito? Ikaw ba si Shenli? Sa hitsura mo, parang karaniwan lang naman. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan sa iyo ni Azhao. Oh, siya nga pala. Nakalimutan kong magpakilala. Ako nga pala, ay si Meng Tingwan, ang mapapangasawa ni Azhao sa hinaharap. Tila, ikaw ang binibini ni Kunyo. Si Lu Chenjiao ang lalaking gusto ko, at hindi ko hahayaang hawakan siya ng kahit na sino. Saka, nilalapitan mo lang si Azhao? Para sa pera? Di ba? Ang pera sa checking ito ay sapat na para mamuhay ka ng maginhawa habang buhay. Kunin mo ang perang ito at lumayas ka. Layuan mo na si Lu Chenjiao magpakailanman. Miss Meng, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Sa ngayon, hindi sa ayaw kong umalis, kundi si Lu Chenjiao ang hindi nagpapaalis sa akin. Dahil makapangyarihan ka naman, bakit hindi mo ako tulungan? Anong pinagsasabi mo? Nandito ako ngayon, tingnan natin kung sinong mangangahas na humarang sa iyo. Napakadali naman ito. Kung ganoon, aalis na ako. Binibini, sabi po ni President Lu. Sabi, ikaw, kunin mo ang tseke at lumayo ka sa amin. Iwanan mo si Lu Chenjiao. Isang lapidang walang pangalan. Espesyal ang ating pagkatao. At ang ilang kasamahan, kahit mawala na sila sa mundo ay hindi pa rin maaaring ilagay ang kanilang pangalan. Kaya kahit ang kanilang mga lapida ay blanco, ginagawa ito para protektahan ang sarili nilang pamilya, para hindi sila gantihan ng mga kaaway. Kay Lu Chenjiao, bakit kailangang papuntahin ang kanyang anak? Para magbigay galang sa isang lapidang walang pangalan. Hindi kaya. Miss Shen, nagkita tayong muli. Sinusundan mo ba ako? Huwag kang kabahan, Miss Shen. Pumunta ako rito dahil gusto kong makipagtulungan sa iyo. Makipagtulungan? Sinabi mo noon na si Lu Chenjiao ay iyong kaaway. Magkatulad tayo ng hangarin, ito ay ang tapusin siya. Kung magtutulungan tayo mula sa loob at labas, tiyak na magbabayad siya. Huwag mong isipin na iniligtas ka lang ni Lu Chenjiao noon kaya siya nagmakaawa sa akin ng nakaluhod, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Hindi sa ipinagkakaila ko sa iyo. Ngunit hinala ng chairman ay may espiya ng mga pulis sa loob ng ating grupo. Nang hindi mahanap ni Lu Chenjiao ang espiya,
Balak niyang gawin kang pain para mapagtakpan ang lahat. Hinala ko na may nagtatraidor sa atin dito. Iyong babaeng iyon, pinapaimbestigahan ko na ang tunay niyang pagkatao. Narinig mo ba? Si Lu Chenzhao ay isang tunay na walang hiya. Para lang umangat siya sa pwesto, ay ibinenta ka na niya. Iniligtas ka ni Lu Chenzhao para lang magawa mong magbaba ng iyong depensa nang sa gayon ay makontrol ka niya ng husto. Para kapag oras na, pwede ka na niyang ilaglag para maging pansalo sa kasalanan niya. Kahit hindi mabuting tao si Lu Chenzhao, ay mas lalong hindi mapagkakatiwalaan. Si Feng Ye. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang binabalak niya. Sa ngayon, marami pa ring mga bagay ang hindi malinaw. Ang alamin kung ano, ang sikretong itinatago ni Lu Chenzhao, ay kailangan pa ng panahon. Ang koneksyon kay Feng Ye ay baka magbigay sa akin ng mga hindi inaasahang resulta. Hindi ko akalain na si Lu Chenzhao ay ganito talaga ang gagawin sa akin. Akala ko pa naman, totoo siyang nagmamahal sa akin. Paano naman mangyayari iyon? Ginagawa niya ito para maging tapat ka sa kanya ng lubusan at manahimik tungkol sa sikreto. Pagdating ng mahalagang sandali, pagsasamantalahan niya ang huling halaga mo, at pagkatapos ay tatapon ka lang na parang basura. Sige. Lu Chenzhao. Ikaw ang nauna, kaya huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko. Makikipagtulungan ako sa iyo. Zhao, nandito ka na pala. Bakit ka nandito? Nasaan si Shenli? Umalis na siya. Anong ginawa mo sa kanya? Anong gagawin ko sa kanya? Siya mismo ang gustong umalis, pinadali ko lang ang gusto niyang mangyari. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin iyon? Lu Chenzhao, magagalit ka sa akin ng dahil lang sa isang babaeng hindi mo naman kilala? Sinasabi ko sa iyo, tinutulungan lang kita. Pinaghihinalaan na siya ni Papa, kung hahayaan mo lang siya, para ka na ring naglagay ng panganib sa sarili mo. Tigilan mo na iyang kayabangan mo? Sa mga desisyon ko, hindi ko kailangan ng kahit sino na makialam. Mahal mo na ba siya? Bakit ka ba bumalik? Bakit ka bumalik? Hindi ko naman sinabing aalis ako. Naramdaman ko lang na masyadong kulob ang kwarto, kaya gusto ko lang magpahangin sa labas. Nagsisinungaling ka. Malinaw na sinabi mo na hindi ka pinapayagan ni Azhu na umalis, kaya nakiusap ka sa akin na tulungan kita. Napagbintangan lang ako. Gusto ko lang talaga maglakad-lakad sa labas. Si Miss Meng ang nagbigay sa akin ng check para paalisin ako kaagad. Tingnan mo, nandito pa ang ebidensya. Walang hiya ka. Nagawa mo pang ako ang baliktarin. May lakas ka ng loob na paalisin ang tao ko? Azhou, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Siguradong ang babaeng ito, sinasadya niyang mapalapit sa iyo. Maaring habol lang niya ang pera mo, o baka gusto kanyang saktan. Tumahimik ka! Kahit pera pa ang habol niya o saktan man ako, handa akong tanggapin iyon. Lu Chenzhao, pag-isipan mong mabuti, ako lang ang kaisa-isang binibini ng kunyo. Kapag pinili mo ako, mapapasa iyo ang buong kunyo. Pero kung siya ang pipiliin mo, Maaring hindi ko makuha ang kunyo. Pero siya, hindi ko siya pakakawalan. Lu Chenzhao, huwag kang magsisi. Saan ka nang galing? Wala kang pakialam. Masyadong mapanganib sa labas? Huwag ka nang lalabas muli. Lu Chenzhao. Bakit ka nga ba? Ang nagkakaganito sa akin? Ibig bang sabihin nito, mahal mo na ako? Bitawan mo ako.
Sinabi ko na sa iyo na hindi mo ako kayang talunin. Ikaw, walang hiya ka. Ang lambot ng labi mo. Kailangang magpakalma. Magpakalma. Habang hindi pa malinaw ang katotohanan, kaaway mo lang siya. Paano mo gustong tulungan kita? Sa totoo lang, matagal ko nang pinaghihinalaan na si Lu Chenju ay isang espiya ng pulisya. Inutusan ko na noon si Chiyu na mag-imbestiga at mayroong pribadong account, si Lu Chenzhao. Ang mga transaksyon sa account na iyon ay maaaring ang matibay na ebidensya ng kanyang pakikipagsabuatan sa mga pulis. Gusto mo ba na ako ang kumuha ng record ng mga padala mula sa account na iyon? Eksakto. Isang sikretong account at mga talaan ng remittance. Mukhang kailangan kong humanap ng paraan para makapasok muli sa silid-aklatan ni Lu Chenjo. May tao ba dyan? Pumasok ka sandali. Miss Shen, may kailangan po ba kayo? Sabihin mo kay Lu Chenzhao, lalabas na ako ng ospital. Teacher Shen, sa wakas dumating ka na rin. Miss na miss kita. Miss na rin kita. Bakit walang password? Hayaan mo na. Bahala na. Nahanap ko rin. Chen Zheyu. Zhao Qing. Sa loob ng maraming taon, mayroon talagang misteryosong tao na sumusuporta sa aking pag-aaral at pang-araw-araw na pamumuhay. Akala ko dati ay isa itong anonimong pilantropo. Pero bakit? Bakit si Lu Chenzo? Gusto ko sanang isama si Xingyu para mag-sketching sa parke. Isama niyo rin si Siye. Ano? Pumayag po kayo? Nakuha mo ba ang mga gamit? Nakuha ko na.
Tama nga ang hinala mo. Ang account na iyon ay talagang may problema. Napakagaling. Ibigay mo na sa akin agad ang mga ebidensya. Pupunta na ako ngayon sa chairman para ilantad si Lu Chenzhou. Huwag kang masyadong magmadali. Hindi mo ba naiisip na kung ibibigay ang mga ebidensya ng diretso kay Meng Yingkun ay masyado lang magiging madali para kay Lu Chenzhou? Anong ibig mong sabihin? Ang anibersaryo ng Kunyu Group ay malapit na, di ba? Kung doon sa selebrasyon, ang ebidensya ng pakikipagsabuatan niya sa mga pulis ay ihahayag sa lahat, sa harap ng lahat ay ibubunyag ang tunay niyang kulay. Sa tingin mo, hindi ba siya mapapahiya at babagsak ng tuluyan? Ang galing mo talaga, Miss Shen. Mas matindi ka pa kaysa sa akin. Sige, gawin natin iyan. Nasaan ang ebidensya? Hindi ko pa iyan maibibigay sa iyo ngayon. Gusto mo bang bawiin ang usapan natin? Siyempre hindi. Huwag kang masyadong mainip, Ginoong Feng. Dahil sa ginawa ni Lu Chenzu sa akin, hinding-hindi ko siya palalagpasin. Ano ba ang gusto mong gawin? Simple lang. Sa mismong araw ng anibersaryo, sisiguraduhin kong ako mismo ang dudurog sa kanya. Sa mismong araw ng anibersaryo, sigurado akong ako mismo ang tatapos sa kanya. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Boss, kanina pa po naghihintay ang President Wang ng Jiangong Group. Sige, nakuha ko, pupunta na ako riyan. May kailangan pa akong asikasuhin kaya mauna na ako. Tungkol naman sa anibersaryo, ako na ang bahalang mag-ayos niyan. Jiangong Group. Hindi ba't mortal na kaaway iyan ng Kunyu? Maari kayang. Special Assistant. C. Pupunta ako ng banyo. Sasama ka ba? Sige lang. Manong, pakihabol po ang itim na sasakyan na nasa harap natin. Siya. Ang chairman ng Jiangong Group. Kamusta, President Lee? Matagal na rin tayong hindi nagkita. Ang mga dokumentong kailangan nyo, dala-dala ko na po. Hoy, may tao ba dyan? Pabantayan naman ang labas? Magtrabaho na muna kayo. Masyadong maganda ang araw ni President Lu ngayon, ha? Pareho lang tayo. Kung ganoon, lubos-lubusin mo na ang huling mga sandali. Dahil ako, may inihanda akong malaking sorpresa para sa iyo ngayon. Ganoon ba? Kung ganoon, aabangan ko iyan. Mga kasamahan ko, maraming salamat po sa inyong tulong sa ating sabay na paglaban. Sa hinaharap, kailangan nating magtulungan upang ang Kunyu ay mas lalong lumaki at lumakas. Sige. May isa pa pala akong bagay na gustong isang guni sa inyo. Iniisip ko na ibigay na ang posisyong ito sa mas nakababata. Ito, tungkol sa magiging tagapagmana. Nais kong makipag-usap sa inyong lahat para marinig ang inyong mga opinyon. Siyempre, dapat ay si President Lu po. Ang mga nagawa ni President Lu nitong mga nakaraang taon ay kitang-kita naman po nating lahat. Maayos din naman si Ginoong Feng. Tutal naman, ay siya ang ampo ng chairman. Marami rin siyang pagsasakripisyo. Para sa akin, si President Lu pa rin ang mas karapat-dapat. Amaing? Kahit sino pa ang maging tagapagmana ay ayos lang.
Ngunit huwag na huwag si Lucenzo. Oh? At ano ang dahilan? Ang dahilan ay, isa siyang espiya ng pulisya. Feng Ye, pwedeng kumain ng kung ano-ano, pero huwag kang basta-basta magbibitaw ng salita. Imbestigado ko na iyan, may sikretong account si Lucenzo, kung saan nandoon lahat ng ebidensya ng pakikipagsabuatan niya sa mga pulis. May hawak ka bang patunay? Chairman, ako po ang magsisilbing saksi. Lahat ng sinasabi ni Feng Ye ay totoo. Tagapangulo, maaari akong maging saksi na ang sinabi ni Feng Ye ay totoo lahat. Si Lucenzo ay mayroon ng lihim na account. Teka, sino ka ba? Alam mo ba ang kapalit ng pagsasabi ng kung ano-anong kasinungalingan dito? Ako ang tutor ng anak ni Lucenzo at dahil lagi kaming magkasama ni Lucenzo, kaya naman walang sinuman ang mas nakakakilala sa kanya kaysa sa akin. Ang U-Disk na ito ay naglalaman ng mga dokumentong nakuha ko sa compute sa loob ng library ni Lucenzo. Nabalitaan ko na noong nakaraang mga araw si President Lu ay nakipag-away kay Boss Feng sa kalye dahil sa isang babae. Hindi kaya siya ang babaeng iyon? Sino ang mag-aakala na pati si Lucenzo ay mabibitag din ng isang babae? Shenli, nilapitan mo ba ako para lang dito? President Lu, walang lihim na hindi nabubunyag. Amaing, tingnan niyo po ito. Isaksak ang U-Disk. Bilis, gawin mo na. Paano itong nangyari? Ha? Ano ang nangyayari dito? Tungkol sa tumatanggap? Bakit puro mga ampunan at charity foundations ang narito? Oo nga. At wala ring account para sa mga pulis. Paano nangyari ang ganoon? Azu, anong paliwanag nito? Tagapangulo, alam naman nating lahat na mapanganib at madugo ang ating negosyo. Mapamahiin akong tao at natatakot ako sa karma. Kaya ko ito ginagawa ay para sa aking sarili, para sa inyo, at para sa lahat ng ating mga kasamahan sa kunyo, para makagawa naman tayo ng mabuti. Naiintindihan ko. Siguradong peke ang lahat ng ito. Siguradong may problema sa ampunang iyan. Tiyak nakuta iyan ng mga pulis. Para lang malinlang tayo. Amaing, itinuro niyo po sa akin noon na mas mabuti nang maging maingat kaysa magsisi sa huli. Tama po. Kapag usaping may kinalaman sa pulis, mas mabuti nang maging alerto. Siyasatin iyan. Opo, boss. Tagapangulo, nasuri na po ang lahat. Anong balita? May nahanap ba kayong problema? Lapastangan. Lucenzo. Tapos na ako. Huminto kayo. Tingnan mo to. Ito. Hindi ito. Imposible ito. Paanong walang nangyari? Walang hiya ka. Niloko mo ako. Tagapangulo, mayroon akong impormasyon dito na baka mas magustuhan mo. Sa totoo lang, ang may mga lihim na account ay hindi lang si President Lu. Si Ginoong Feng, meron din siya. Nagsisinungaling ka. Sa totoo lang, matagal ko na itong inimbestigahan. Si Feng Ye ay matagal nang may kaugnayan sa kaaway natin sa mga opisyal ng Jiangong Group na malapit ang ugnayan sa isa't isa. Marami sa mga sikreto ng kunyo ang ibinigay niya sa kanila. Alam nating lahat
na ang Jiangong Group ay maraming koneksyon sa mga pulis. Sa bawat galaw ng kunyo, palaging may nakukuha ang mga pulis. Tagapangulo, Feng Ye, siya ang tunay na traidor. Peke ang lahat ng iyan. Lu Chenjiao, gusto mo akong ipahamak. Talaga ba? Kung gayon, itong video na ito, paano mo ipaliliwanag? President Lee, tingnan mo ito. Oh, aye. Anong paliwanag mo dito? Ninong, alam ko pong nagkamali ako. Nawala lang po ako sa sarili ko. Ninong, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ninong. Walang hiya ka? Ninong po. Mga tao, pumasok kayo. Patawad po. Gawin ang dati nating patakaran. Nagsisisi na po ako. Talagang alam ko na pong nagkamali ako, Ninong. Ninong, bigyan niyo Tapusin pa na ako ng iyan. isa pang Pakiusap pagkakataon. po. Shenli, masama kang babae. Pagbabayarin kita ng husto, Shenli. Aju, patawad at napagbintangan ka. Bakit mo ako tinutulungan? Ang balahibong ito, napakaganda ng pagkakadrawing. May ipapakita ako sa iyong magandang bagay. Tingnan mo, maganda, di ba? Isa itong feather brooch. Saan mo ito nakuha? Ibinigay ito sa akin ng tatay ko. Sabi niya, mula ito sa isang napakahalagang kaibigan na nagregalo sa kanya. Ibinigay ko ito noon sa pinakamahalagang kaibigan ko. Noong bata pa ako. Pero hindi Lu Chenzu ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Liang Yuanzhou. Ikaw si Liang Yuanzhou. Tama ba? Simula sa araw na ito, itatago na ang iyong mga record, hindi ka na si Liang Yuanzhou. Mula ngayon, ikaw na si Lu Chenju. Ang misyon mo ay pasukin ang Kunyu Group at hanapin ang ebidensya ng kanilang mga krimen. Ang misyong ito ay mapanganib at pwedeng ikahantong sa kapahamakan. Handa ka ba? Gagawin ko po ang aking misyon. Zhao, mahirap ang tatahakin mong landas. Pero ito ang iyong tungkulin. Tandaan mo, kahit anong mangyari, dapat mong panindigan ang katarungan sa iyong puso. Ang mga payo niyo po ay hindi ko po kalilimutan. Pamana ito ng pamilya namin para sa iyong kaligtasan. Salamat po, Master. Nang nangyari ang tungkol kay Master noon, iyon ang huling hakbang para makuha ko ang tiwala ni Meng Yingkun, iyon ang huling yugto. Hindi ko inaasahan na bigla niya ibibigay sa akin ang misyong ito. At wala na talaga akong oras para abisuhan si Master. Siguro ang tatay ko ay alam na rin ang bagay na ito. Kaya naman nakipagtulungan siya sa iyo na gawin ang palabas na iyon. Kaya naman, noong binaril mo ako, sinadya mong iwasan ang mga vital organ ko. At saka, doon sa iyong tagong kwarto, sinadya mo ring ipakita sa akin ang mga iyon. Ginawa mo ang lahat ng ito para lang protektahan ako, hindi ba? E paano naman si Xingyu? As siya? Hindi ko siya anak? Anak siya ng kasamahan ko sa serbisyo? At naging kaklase ko rin sa Police Academy. Nawala siya dahil kay Kunyu at ang nanay ng bata ay nasawi noong ipanganak siya. Kaya, pinanatili ko siya sa tabi ko. Para pabagsakin si Kunyu, nakita ko ang aking mga kasamahan
at ang aking mga guro na isa-isang nawawala sa harap ko. Para protektahan ka? At protektahan si Xingyu, hindi ko nahahayaang ang mga taong mahalaga sa akin ay masaktan pang muli. Mag-isa kang nagtiis ng ganito katagal. Salamat sa lahat ng paghihirap mo. Kaya ngayon, anong balak mong gawin? Nasa tabi ako ni Meng Yingkun at nagpanggap ng maraming taon. Ang pangunahing layunin ay para makuha ang lihim na libro ng transaksyon. Libro? Oo. Sa libong iyon nakatala ang lahat ng masasamang gawain ni Kunyu Group. Ngayong wala na si Feng Ye. Sa tabi ni Meng Yingkun ay ikaw na lang ang pinakapinagkakatiwalaan. Kaya naman, oras na para tapusin ito. Tagapangulo, tinatawag niyo po ba ako? Hay. Higit 10 taon kong inalagaan si Feng Ye. Hindi ko akalain na isa pala siyang traidor. Kami ni Feng Ye ay matagal na ring magkasama sa trabaho. Kahit na hindi kami magkasundo, pero sa puso ko, itinuring ko siyang kapatid. Ang magawa niya ang ganitong bagay, mahirap din para sa akin na intindihin. Azo, sa ngayon, ang taong mapagkakatiwalaan ko ay ikaw na lang. Sa mga mas bata sa Kunyu, ikaw ang pinakamagaling. Maging si Tingwan ay may paghanga rin sa iyo. Kaya naman, ngayong araw, opisyal ko nang ibibigay ang Kunyu sa iyong mga kamay. Narito sa loob ang lahat ng record ng transaksyon ng Kunyu. Huwag po kayong mag-alala, Tagapangulo. Ang Kunyu sa ilalim ng aking pamamahala ay tiyak na mas uunlad pa. Hahaha. Tagapangulo, may masamang balita po. Ang mga pulis, pinalibutan na ng mga pulis ang mansyon. Ano? Napapaligiran na ng pulis ang villa. Ano? Hala, huwag kang mag-alala. Wala silang hawak na ebidensya. Hindi nila tayo maaaring hulihin. Siguradong gaya lang ito ng dati. Nagpapakita lang sila para sa proseso. Sige na. Lumabas ka na. Umalis ka na. Ano ito? Ito ang ebidensya. Lu Chenzu. Sino ka ba talaga? Hindi Lu Chenzhou ang pangalan ko. Ako si Liang Yuanzhou. Si Yuan Zhenghua ang aking guro. Pulis ka? Isa kang palang pulis. Ha. Hindi ko talaga inaasahan na ganon kalalim ang iyong pagtatago. Lalong hindi ko inaasahan na para sa misyon mo ay nagawa mong tapusin ang iyong guro. Nasa Kunyu ka ng maraming taon at malapit mo nang makuha ang posisyon ko. Bakit mo pa kailangang magpakapagod para sa mga pulis? Hubarin mo na ang uniformeng iyan at mapapasa iyo ang yaman na hindi mo kayang ubusin. May mga bagay na ang tulad mong tao ay kailanman hindi mauunawaan. Xingyu, anong ginagawa mo rito? Siye? Ibaba mo ang baril. Hindi tayo laging handa. Haha. Hindi mo inaasahan iyon, no? Iton si Ye na ito. Matagal ng tauhan ko. Palayain niyo ang chairman, ibigay niyo ang ledger, kundi ay tatapusin ko siya. Papa,
Papa? 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 Papa, gumising po kayo. Naku, may panganib kay Lu Chenzhou. Papa, gumising po kayo. Papa? Huwag kang umiyak, Xingyu. Ayos lang si Papa. Naglakas loob ka ba na pagtaksilan ako? Ako mismo ang parurusa sa iyo. Ako. Huwag gagalaw, pulis ito. Huwag kayong gagalaw. Ibaba ang inyong mga sandata. Lu Chenzhou, kumapit ka lang. Parating na ang ambulansya. Hindi ko na. Kaya, ito na ang pahinga ko. Lu Chenzhou, Ang pinakamalaking organisasyon ng mga kriminal sa lungsod na Kunyu Group ay matagumpay ng nabulgar at nagapi ng mga pulis. Ang pinuno nilang si Meng Yingkun at ang lahat ng mga pangunahing miyembro ay huli na sa akto at haharap sa mahigpit na paghatol ng batas. Sa operasyong ito, ang matagal nang nagpapanggap na undercover police officer na si Liang Yuanzhao ang naging susi sa tagumpay. Ang kaniyang kagitingan ay itatala sa kasaysayan ng kapulisan. buka ang bibig. Matamis ba? Lahat ng ibinibigay mo ay matamis. Bakit hindi ko napansin noon na masyado kang mabulaklak magsalita? Ibig sabihin yan ay hindi mo pa ako lubos na kilala. Sa totoo lang, matagal ko na talagang gustong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ako ngayon sa mundong ito. Hindi. May utang ako sa iyo. Manman, may utang akong pamilya sa iyo. Payag ka bang? Gamitin ko ang natitira kong buhay. Para samahan ka? Oo, payag ako. Tay, Nay, tingnan niyo kung sinong nandito. Master. Ma'am? Nandito na po ako.